Ate, umupo ka muna dyan. Ang dami pang nauna sa'yo. Please, manghanganak na po ako. Hindi ko na kaya. Talaga pa? Mukha ka bang manganganak? Wala kang kasama. Masakit na po. Tulungan niyo po ako. Ang arte mo? Lahat dito masakit ang tiyan. Hindi po ako nag-iinarte. Mamamatay ang anak ko. Kung manganganak ka talaga, bakit kayang itsura mo? Asawa ko, ang may-ari ng ospital na to. Ha? Asawa? Te, wag mo kaming gawing tanga. Kapag may nangyari sa anak ko, mananagot kayo. Sa mga babaeng may asawa dyan, naranasan nyo na bang manganak sa ospital na wala ang inyong asawa sa tabi? Kung oo, paano nyo hinarap ang mga sandaling iyon? Pakicomment naman ang inyong mga sagot sa baba. Excited akong basahin ito. At kung naintriga ka malaman ang kwento ni Celine, tara na at sabay-sabay natin pakinggan ang kwentong ito hanggang dulo. Si Celine Sandoval ay asawa ng napakayamang CEO na nagmamay-ari ng isang kilalang private hospital sa buong Pilipinas. Wala na siyang hihilingin pa sa material na bagay, ngunit sa puso niya, may isang kahilingang gustong matupad. At iyon ay ang magkaroon ng sapat na oras kasama ang kanyang asawa. Masyadong hardworking si Franco Sandoval, kaya madalas naiiwan mag-isa si Celine. Tulad ngayon, nakahiga siya sa malaking kama at nakatitig sa kisame. Tahimik ang kwarto, ngunit puno ng alaala at pagmamahal sa bawat sulok. Katabi sanay niya si Franco, ngunit nasa ibang bansa na naman ito at abala sa pagpapalawak ng ospital nila. Sunod-sunod ang meetings, seminars at project inspections ng kanyang asawa. Ngunit kahit gaano siya kabisi, nagtatawagan pa rin naman sila. Love, huwag ka na malungkot. Nandiyan naman ang kasambahay natin eh. Sila na muna ang bahala sa'yo. Babawi ako pagbalik ko. Pangako yan. Mahal na mahal kita. What if umuwi na lang muna ako sa amin sa probinsya? Doon, maaalalayan ako ni inay kahit papaano. Dito, nag-iisa lang ako. Love, hindi ka pwedeng bumiyahe ng malayo. Makakasama sa baby natin. Alam mo naman na masela ng pagbubuntis mo. Pero love, nababagot na talaga ako dito. Sobrang miss na kita. Oh, yes. I'm on my way. Uuwi ka na, love? Hindi love. Papunta ako ngayon sa meeting place namin ng client ko. Nagtatanong kasi sa akin ang sekretary ko. I will call you later na lang, okay? I love you. Hindi na nakasagot pa si Celine nang binaba agad ni Franco ang tawag dahil nagmamadali ito. Napabuntong hininga na lamang siya at hinawakan ang tiyan niya tsaka hinaplos ang marahan habang kinakausap ang kanyang anak. Intindihin na lang natin si Daddy, anak, ha? Sabi naman niya babawi siya at alam kong babawi siya sa atin. Para naman sa atin ang lahat ng ginagawa niya eh. Kaya sana huwag kang magtampo sa kanya. Excited na kami sa paglabas mo, anak. Mahal na mahal kita. Tuluyan na ngang nakatulog si Celine habang hawak-hawak ang tiyan niya ng gabing iyon. Kinabukasan, nagising siya ng maaga at pumangon tsaka nagtungo sa banyo para maligo. Yan lagi ang routine niya tuwing umaga bago lumabas at bumaba sa hagdanan para mag-almusal. Pagkatapos niyang maligo ay inayos niya ang kanyang sarili bago lumabas ang kwarto. Pagdating niya sa kusina, nadatnan niyang naglalapag ng pagkain sa mesa ang kanilang kasambahay na si Elva. Magandang umaga po, ma'am. Nakahanda na po ang pagkain niyo. Salamat, Elva. Gusto niyo po ba ng gatas o kape? Hindi na. Tubig na lang muna. Sige po, ma'am.
Teka, hindi ko yata nakita si Betty. Ma'am, nagpaalam po siya kay Sir Franco kagabi. Emergency daw po kasing naaksidente ang asawa niya sa probinsya nila, kaya umuwi siya agad. Umiiyak nga po yun nakakaawa. Naaksidente? Paanong naaksidente? Nabangga po nga ng malaking truck ang tricycle ng asawa niya. Kaya ayun, death on arrival daw dahil malakas ang pagkakatama. Diyos ko! Hindi mo talaga alam kung kailan ka kukunin ng Diyos, kaya dapat na sulitin natin ang oras sa kasama natin ang pamilya natin. Ilang taon ba naman silang hindi nagkasama, kaya sobrang sakit po talaga yun para kay Betty. Binigyan ba siya ng pera ni Sir Franco mo? Opo, nag-donate po si Sir Franco na 50,000. Mabuti naman, di nga ako nagkamali ng asawa na pinili. Napakabait talaga ng asawa ko. Oo nga ma'am, kaya saludo ako kay sir. Pero ang lungkot lang na wala siyang lagi dito. Lalo na at manganganak ka na po. Napabuntong hininga na labang siya sa sinabi ni Elva. At nakaramdam ulit ng lungkot. Buti na lang tumunog ang cellphone niya at nakita niya si Franco ang tumatawag. Kaya agad niya sinagot ito. Good morning, love. Good morning din, love. Kamusta ang tulog mo? Kamusta ang pakiramdam mo? Kumain ka na ba? Okay lang ako, love. Kalma lang, okay? Buti naman tumawag ka at kahit papaano nababawasan ang lungkot ko. Huwag ka na kasi malungkot. Malapit na ako umuwi kaya don't worry, okay? Pero kailan? Secret. Basta mahal, mag-iingat kayo lagi ni baby John. I need to go now. I love you. Tulad ng nakasanayan, bago pa makasagot si Celine ay binaba ulit ni Franco ang tawag. Nakaramdam naman siya ng tampo pero mas nangingibabaw pa rin ang pag-unawa niya sa pagiging abala ng asawa sa trabaho. Okay lang yan ma'am, malapit na rin naman uuwi si Sir Hindi ko nga alam kung kailan, Elva. Alam mo ba na gusto kong magtampo dahil wala na siyang oras sa akin? Pero may parte pa rin sa akin na gusto ko siyang intindihin kasi para naman sa aming lahat ng ginagawa niya. Naiintindihan kita ma'am, pero sana balang araw matutunan ni Sir Franco na ibalanse ang pamilya at trabaho dahil unang-una, hindi pwedeng may iwan. Hindi pwedeng ganyan lang kayo. Lagi, dahil ang pamilya kailangan ng oras sa isa't isa. Susubukan kong kausapin siya tungkol dito, Eva. Lalo na po ngayon, ma'am, kabadan niyo na. Mahigit 1 linggo na hindi pa nakakauwi si Franco sa bahay nila, kaya ganoon na lamang ang kanyang pangungulila sa asawa. Napaisip talaga siya sa sinabi ng kasambahay na si Elva, pero wala siyang magawa kundi hintayin ng asawa para makausap ito ng personal. Naghapon siyang nakaupo sa garden habang tanaw ang mga tanim sa paligid mula sa kanina. Hindi na siya nakatiis pa kaya tinawagan niya ulit si Franco, ngunit hindi ito sumasagot sa tawag niya. Bakit hindi mo sinasagot? Nasaan ka na ba, Franco? Please, sagutin mo! Inis na inis siyang paulit-ulit na nagdadial sa number ng asawa, ngunit palaging busy ang linya nito hanggang sa hindi na ito makontak. Wag mo lang ako niloloko, Franco! Imposibleng busy ang linya tapos biglang naka-off ang phone? Ma'am, okay lang po kayo? Ito po juice, pampakalma. Salamat, Elva. Hindi naman po sa nakikichismis po ako, ma'am ha? Nag-away po ba kayo ni sir? Hindi kami nag-away. Bakit po ganyan ang itsura nyo? Ano bang itsura ko, Elva? Para pong pinagkaitan ng buong mundo. Paano ba naman kasi? Ang Sir Franco mo hindi ko makontak. Una at pangalawang tawag ko sa kanya, busy ang linya, tapos biglang nag-off ng phone. Sa tingin mo ba anong iisipin ko? Ma'am, kumalma po muna kayo. Nakabisi lang po talaga at nalobat lang, ma'am. Ewan ko ba, Elva? Di ko na alam kung anong iisipin ko. Gulong-gulo na ng isip ko, Elva. Ma'am, wag po kayo magpa-stress.
Nakakasama po yun sa bata. Pilit pinapakalma ni Celine ang sarili matapos ang lahat ng bumabagabag sa isip niya. Ilang beses siyang huminga ng malalim habang nakapikit. Pilit itinataboy ang mga negatibong iniisip. Alam niyang hindi makakabuti sa kanya at sa dinadala niya sanggol ang sobrang pag-aalala. Tama ka dyan, Elva. Pati bata na apektuhan na sa nangyayari sa amin ni Franco. Sa ginagawa niya. Hays, mabuti pa at magpahinga po muna kayo, ma'am. Mabuti pa nga siguro, Elva. Maiwan na muna kita. Aakit muna ako sa itaas. Iiwan na muna kita. Sige po, ma'am. Dahan-dahan siyang tumayo at bumalik sa loob ng bahay. Hindi na muna siya nakipag-usap pa kay Elva. Diretso siyang pumasok sa kwarto at humika. Pilit pinipikit ang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang dalawin ng antok. Kinabukasan, nagising si Celine na may kakaibang pakiramdam. Mabigat ang katawan niya at parang hinihila pababa ang kanyang tiyan. Napangiwi siya at napahawak dito. Aray! Bakit ganito? Biglang sumakit ang tiyan niya. Mas masakit kaysa sa mga nakasanayan niyang paninikip. Pawis na pawis siya kahit malamig ang kwarto. Mabilis siyang bumangon at lumabas ang kwarto dahil pakiramdam niya ay manganganak na siya. Elva! Elva! Ngunit walang sumasagot. Nilibot niya ang sala at ang kusina, pati ang likod ng bahay. Wala si Elva. Diyos ko, nasaan siya? Isa na namang matinding kirot ang dumaloy sa kanyang tiyan, dahilan para mapaupo siya sa sofa. Pakiramdam ko, manganganak na ako. Diyos ko! Nanginginig sa takot at panik, pinilit niyang tumayo. Kinuha niya ang bag niya kahit hindi kompleto ang laman nito at agad na lumabas ang gate. Hindi na niya naisip ang itsura niya. Gusot ang suot, magulo ang buhok at walang kahit anong alahas o mamahaling gamit. Taxi! Taxi! Mabuti na lamang at may dumaan agad. Halos mapasigaw siya sa driver. Kuya, ospital po. Please, bilisan niyo! Agad siyang pumasok sa loob ng kotse. Pagdating niya sa loob ng ospital, agad siyang sinalubong ng ilang staff. Halata sa mukha ni Celine ang sakit at pagod, ngunit tila hindi iyon napansin ng nurse na unang lumapit sa kanya. Ate, manganganak na po ako. Masakit na ang tiyan ko. Ha? Manganganak? Mukha ka bang manganganak? Hindi ka pa nga mukhang dilated eh. Nag-iinarte ka lang yata, miss. Ano? Ate, hindi po ako nag-iinarte. Sobrang sakit na po. Hay nako, alam na alam ko kung manganganak na ang isang babae, kaya huwag ka magdrama. Tignan mo nga itsura mo. Diyos ko, umupo ka muna dyan at dami-dami pang nauna sa'yo. Tsaka wala ka malang dalang gamit o kumpanyon. Malayo ka pa sa itsura ng manganganak. Napuno ng galit at hiya si Celine. Pakiramdam niya ay napakaliit niya sa mga sandaling iyon. Pinapanood niyang inuunahan ng nurse ang ibang buntis sa may kasama, may maayos sa bihis at halatang may kaya sa buhay. Hindi niyo po ba ako tutulungan? Hindi niyo ba ako kilala, ha? Bakit? Sino ka ba? Asawa ko, ang may-ari ng ospital na to. Asawa? Nagpapatawa ka ba? Asawa daw. Hoy, naninig niyo yun? Nagtawanan ang mga nurse sa sinabi niya. Hindi kasi siya kilala ng mga ito dahil hindi naman siya sinasama ni Franco dito at hindi pa siya napakilala bilang asawa dahil gusto nito ang pribado na buhay. Ngunit tumalikod lamang ang nurse at iniwan siyang nakaupo, nag-iisa at patuloy na nilalabanan ang sakit sa kanyang tiyan. Hindi alam ng kahit sino sa ospital na ang babaeng kanilang minamaliit ay ang mismong asawa na may-ari ng ospital na iyon. At sa mga sandaling iyon, unti-unting nawawala ang lakas si Celine habang papalapit na papalapit ang pagdating ng kanyang anak. Sa kabilang banda,
Kakarating lamang ni Franco sa mansyon ng mga Sandoval. Pagod man ang katawan niya mula sa mahabang biyahe, puno naman ng saya ang puso niya. Nasa flight pala siya, buong magdamag, kaya naka-off ang cellphone niya. Sadyang hindi niya ito binuksan paglabag ng eroplano dahil may binabalak siyang sorpresa para kay Celine. Sa wakas, uuwi na rin ako. Sigurado ako matutuwa si Celine kapag nakita ako. Pagpasok niya sa mansyon, inaasahan niyang sasalubungin siya ng asawa ng ngiti nito at ng yakap na matagal niyang pinangarap. Ngunit imbes na si Celine, isang natatarantang Elva ang agad niyang nakita. Sir, salamat at dumating na po kayo. Elva, bakit natatananta ka? Nasaan na Ma'am Celine mo? Kitang-kita ang kaba sa mukha ni Elva. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Sir, wala po si Ma'am Celine. Pag-uwi ko po galing palengke, wala na siya dito. Tinawag-tawag ko po siya pero hindi po siya sumasagot. Ano? Bakit ka umalis? Alam mo kabanan na niya. Saglit lang po talaga ako na malengke, sir, kasi wala na mga rekado at ulam na lulutuin sa ref. Pagbalik ko po, wala na siya. Biglang kinabahan si Franco, parang may malamig na kamay na humigpit sa dibdib niya. Tignan natin ang CCTV. Ngayon din. Sige, sir. Tahimik silang magkasama habang nire-review ang CCTV footage hanggang sa makita nila si Celine sa screen. Mag-isa itong lumabas ang gate, hawak ang tiyan, halatang hirap na hirap maglakad. Diyos ko, kitang-kita kung paano siya halos mapasandal sa gate bago pumara ng taxi. Sir, para manganganak na po si Ma'am. Pumunta siya sa ospital na mag-isa. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Franco. Mabilis siyang lumabas sa mansyon, sumakay ng sasakyan at humarurot papunta sa pinakamalapit na ospital. Ang ospital ng pagmamay-ari niya mismo. Habang nagmamaneho, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga huling usapan nila ni Celine. Kasalanan ko to. Bakit hindi ko sinabi na uuwi ako? Bakit kailangan ko pang gumawa ng sorpresa? Pagdating niya sa ospital, agad siyang bumaba ng sasakyan. Diretso siyang lumapit sa mga guard na nasa entrance para magtanong. Agad naman siyang binati ng mga ito na nakangiti. Good morning po, sir. May pumasok ba ditong buntis kanina? Mag-isa lang siya at walang kasama. Sir, marami po kasing buntis sa pumapasok. Di po namin kabisado lahat. Pero meron nga po nag-iisa ang papunta sa delivery room. Bakit po? Kilala niyo po yun? Doon niya biglang naalala na hindi kilala ng karamihan ang itsura ng asawa niya. Simple lang si Celine, hindi mahilig magpakilala bilang asawa ng CEO. Asawa ko siya! Pumasok siya sa loob, mabilis ang lakad, puno ng kaba ang dibdib, hanggang sa may narinig siyang tawanan. Grabe no? Akala mo manganganak na talaga? Oo nga, grama lang pala. Tsaka dapat unahin natin ang VIP. Para malaki ang tip natin. Mukha namang walang maibabayad yan eh. Tapos nakakadidi pa. Inangkin niyang asawa siya ni Mr. Sandoval. Asa siya. Ambiso siya din. Mukha nga nabuntisan lang niya sa tabi-tabi eh. Grabe kayo. Mga wala kayong puso. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, mananagot kayo sa asawa ko. Hindi ko kayo mapapatawad. Napahinto si Franco at inundan niya ang direksyon ng mga boses at doon niya nakita ang eksenang tuluyan ng bumasag sa puso niya. Sa isang sulok, nakaupo si Celine, pawis sa pawis, maputla, nanginginig, umiiyak. Sa di kalayuan, nagtatawanan ng ilang nurse. Celine! Tumakbo siya palapit sa asawa. Love, ako ito. Andito na ako. Anong nangyari sa'yo? Bakit nandito ka pa sa labas? Dahan-dahan tumingala si Celine na makita niya si Franco. Bumuhos ang kanyang luha. Franco, ang sakit-sakit na. Ayaw nila akong pansinin. Ayaw nila akong asikasuhin dahil tingin nila nagpapanggap lang ako. Akala nila hindi ko sila mababayaran.
Nanginig at nagulantang ang dalawang nurse na makita si Franco at narinig ang sinabi nito na totoong ang asawa niya ang buntis sa pinagtatawanan nila. Mr. Sandoval, patawarin niyo kami. Hindi namin alam na... Mga walang silbi! Tulungan yung asawa ko! Walang hiya kayo! Bigla namang nanigas si Celine at pumikit at nagdurugo ang pagitan ng kanyang hita tsaka nawala ng malay. Celine! Celine, lumaban ka! Nagkagulo ang paligid, nataranta ang mga nurse. Hurry up guys! We need to save her and the baby! Now! Bilisan nyo! Kapag may nangyari sa asawa ko, mananagot kayo sa akin. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat. Nalaki ang mga mata ng mga nurse, nanginginig ang kanilang mga tuhod. Hindi po namin alam, sir. Sorry po talaga. Isinugod si Celine sa delivery room. Hawak ni Franco ang kamay ng asawa, nanginginig, pawis sa pawis. Love, patawad. Andito na ako. Huwag mo kong iiwan, please. Lumaban ka para sa inyo ni baby. Naiwan si Franco sa labas nang tuluyan na makapasok si Celine sa loob ng delivery room. Lumipas ang mga sandaling makapigil hininga, lumabas ang doktor na mabigat ang muka. Kamusta ang asawa ko, Doc? Kamusta ang baby namin? Mr. Sandoval, ginawa po namin ang lahat. Nabuhay po ang asawa ninyo. Salamat naman sa Diyos. Pero ikinalulungkot ko po. Hindi na po namin nailigtas ang bata. Ano? Hindi! Parang gumuho ang mundo ni Franco at napaluhod siya sa sahig. Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ang lahat ng kung paano niya ipapaalam kay Celine ang nangyari. Humagulhol siya ng iyak sa sobrang sakit at paghihinayang. Sa loob naman ng kwarto, nang magising si Celine, pumungad sa kanya si Franco na puno ng pag-alala ng muka at mugto ang mga mata kakaiyak. Salamat naman at gising ka na. Diyos ko. Love, nasaan ang anak natin? Nasaan ang baby natin? Wala na siya, love. Wala na ang baby natin. Sorry. Sorry, love. Pinabayaan ko kayo. Hinayaan ko mangyari to. Mahigpit siyang niyakap ni Franco habang pareho silang humahagulhol. Hindi. Ang anak ko. Kasalanan ko ito. Kung sinamahan lang kita, kung hindi kita iniwan, hindi mangyayari to. Patawarin mo ko, love. Patawarin mo ko. Kasalanan to ng mga nurse na yon. Magbabayad sila. Pagbabayarin ko sila. Huwag kang mag-alala, love. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila sa inyo ng anak natin. Kinabukasan, naglabas ang desisyon si Franco. Ang mga nurse sa sangkot ay agad na tinanggal sa trabaho at tinanggalan ng lisensya. Lumuhod at nagmakaawa ang ilan. Sir, patawad po. Isang beses lang po kami nagkamali. Isang beses sa kinuha ang buhay ng anak ko. Umalis sa kayo. Magkita-kita na lang tayo sa korte. Ipapakulong ko kayo. Sir, maawa po kayo. Huwag niyo po gawin sa amin to. Hindi nga kayo naawa sa asawa at anak ko. Bakit ko naman kayo kakaawaan? Magdusa kayo sa kulungan. Walang awa ang tinig ni Franco. Hindi dahil sa galit lang, kundi dahil sa sakit na hindi na kailanman mawawala. Tahimik si Celine sa loob ng kwarto, nakatingin lang siya sa bintana, tila wala ng luha. Love, patawarin mo ko. Hindi ko sinabi na uuwi ako dahil sa sorpresa. Nagduda ka, nag-overthink ka, at nag-iisa ka. Alam mo ba na tinawagan kita ng ilang beses? Kung ano-ano na pumasok sa isip ko noon, Franco. Bakit hindi mo lang sinabi sa akin na pauwi ka na? Bakit hinayaan mo ko malungkot na sobra, ha? Napayuko si Franco at umiiyak. Sobrang nagsisi ako, love. Kung andoon lang ako mula pa sa simula, hindi sana nawala ang baby natin. Patawarin mo ako kung naglihim man ako sa'yo. Please, I'm sorry, love.
Akala ko kasi matutuwa ka sa sorpresa ko. Nasurpresa nga ako. Nasurpresa ako sa pagkawala ng anak ko! Pangako, love, hindi na ako mawawala sa tabi mo. Lagi na ako nandito sa tabi mo. Patawarin mo sana ako. Hayaan mo sana akong bumawi sa lahat, Celine. Mahal na mahal kita. Alam mo bang gustong-gusto ko magalit sa'yo? Pero hindi ko magawa kasi iniisip ko na parehas tayo nawalan. Pero sana naman tuparin mo yung pangako mo dahil sa totoo lang. Kung hindi lang malalim ang pagmamahal ko sa'yo, hindi kita mapapatawad, Franco. Salamat dahil pinatawad mo ko at hindi ko sasayangin ito bago simulan natin. Mahal na mahal kita at ayoko mawalan pa ng isang anak, kaya pangako na hindi na kita iiwan pa. Mahigpit silang naghawakan ng kamay. Sa gitna ng sakit at pagkawala, iisa lang ang malinaw sa kanilang dalawa. Ang presensya ay pagmamahal ay hindi dapat ipinagpapaliban dahil minsan kapag huli na ang lahat, wala nang kayang bumawi sa nawala. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito.